Matapos ng 2 araw, nagsesyon na rin ng Senado. Nagkaroon ng balasahan sa liderato ng Senado, bagay na tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na iligal. May report si Ian Cruz. Kung nitong nakaraang 2 araw, bigong makapagsesyon ng Senado dahil 11 minority senators lang ang sumipot. Cheese. Kanina, nadagdagan sila nang dumating si Majority Senator Cheese Escudero. Sunod na umakyat si Senator Sherwin Gatchalian sa upuan ng Senate President at binuksan ang sesyon. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Matapos ideklarang may quorum, idineklara namang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved. Iniluklok si Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Pinalitan din ang chairperson ng mga komite. Itinalaga namang Senate Secretary si Ray Bantug at Sergeant at Arms si dating Police Major General Alfredo Soto Corpuz. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Ang pinagbatayan daw nila ng quorum ay ang 1949 Supreme Court decision sa kasong Jose Avellino versus Mariano Cuenco, kung saan hindi 24 ang dapat pagbatayan ng quorum. Sa sitwasyon ngayon ng Senado, mayroon na lamang 22 senador dahil nakakulong si Senador Jinggoy Estrada habang nagtatago si Senador Bato de la Rosa. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Bago mag-adjourn, itinalagang acting Senate President si Gatchalian. Sa isang pahayag, sinabi ng bagong Senate Majority na hindi si Cayetano ang Senate President dahil idineklara ng bakante ang lahat ng posisyon. Yun nga lang, hindi patuloy ang maiupo si Gatchalian bilang Senate President dahil kailangan pa ng 13 boto ng mga senador sa ilalim ng konstitusyon. Ang gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabinding na legislation. Tinawag ng bagong Senate Majority ang grupo nila na Solid Block 12. Bagamat sinabi ni Escudero na wala siyang sinasamahan o iniiwang grupo. Nang tanungin naman kung paanong nakumbinsing sumama sa kanila si Escudero. Paano niyo na-convince si Senator Cheese, sir? May kapalit ba ang paglahok ni Escudero sa sesyon? Kusang loob niya yan, wala siyang hiningi maski wala siyang kondisyon. Paliwanag naman ni Escudero, hindi raw katanggap-tanggap ang impasse o deadlock sa Senado. Hindi raw pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon ng Senado dahil naapektuhan na ang mismong kakayahan nitong gampanan ang tungkulin sa bayan. Si Cayetano, idinaan ulit sa Facebook Live ang pag-alma sa nangyaring sesyon. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Labagaan niya sa konstitusyon ang naging palitan ng liderato. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas
pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Dahil siya pa rin anya ang Senate President, siya pa rin daw ang presiding officer kahit nag-elect pa ng bagong pro tempore. Sabi naman ni Senator Loren Legarda, hindi dahilan ng anyay temporary absence ng ilang miyembro para sabihing humina ang mandatong ibinigay sa kanila. Hanggat hindi nababakante, nagre-resign, ine-expel o nadidisqualify ang isang senador, bahagi raw sila ng Senado. Ian Cruz, GMA News.